Sino bang tao ang ayaw yumaman? Lahat naman ay gustong yumaman. Totoo ba yun, mga kapatid? Totoo ba na ang lahat ng tao ay gustong yumaman? Lahat ba ng tao ay nagnanais na yumaman? Ikaw, kapatid, gusto mo bang yumaman? Bago ka sumagot ng oo, at maaaring iniisip mo nga yan, pakinggan mo muna ito. Alam niyo, mga kapatid, ayaw natin maghirap. Sino ba tao ang gusto maghirap? Wala. Pero alam niyo ba, mga kapatid, may mga tao talaga na hindi nila gusto, hindi nila kahilingan na yumaman sila. Lalo na ang mga taong nakababatid ng malalim ng mga aral ng Diyos. Yung mga malalalim sa pananampalataya, wala sa kanilang bokabularyo ang kagustuhan na yumaman. Kaya ang tanong ko nga muli, ikaw ba, kapatid, ay gusto mong yumaman? Eto, bago mo pagtibahin yan sa sarili mo na gusto mong yumaman, ay tingnan po natin ito, mga kapatid. Itong sa talata sa Kawikaan 30 verse 8 hanggang 9. Ito'y panalangin ng isang lingkod ng Diyos na Agar ang pangalan. Wala masyadong nabanggit kung sino si Agar, no? Pero Agar yan, pag tingnan natin ang context na naisulat yan dito sa Kawikaan. Tingnan nyo. Kawikaan dito sa dalawang sunod na talata. Panalangin to, tingnan nyo nga, oh. Panalangin niya sa Diyos, huwag akong hayaang maging sinungaling. Hindi yan, kinukuha natin. Eto, yung sumunod. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Nakita niya, mga kapatid. Gusto niya bang yumaman? Ayaw niya eh. Paano natin nasabing ayaw? Yun nga ang prayer niya eh. Huwag mo akong payamanin. Ano ibig sabihin nun? Ayaw niyang yumaman. Ayaw niya rin maghirap, mga kapatid. Di ba? Ang gusto niya, meron lang siyang sapat na pagkain. Okay na sa kanya. Mabuhay na siya na maayos nun. Katulad yan nung sinasabi ni Pablo na mamaya idadaanan po natin. So, eto, gusto niya ba? Hindi. Kaya mali yung lahat ba ng lahat daw ng tao gustong yumaman? Hindi. Eto nga, oh. Ayaw niyang yumaman eh. Ang panalangin pa nga niya sa Diyos eh, huwag mo akong payamanin. Isipin nga nyo. Ano ba ang dahilan niya? At sumunod na talata. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw. At pangalan mo'y malapastangan. Kaya pala ayaw niya maghirap eh. Baka mag-ipit niya, maitulak niya sa pagnanakaw. Malalapastangan ng pangalan ng Diyos. At kaya ayaw niyang yumaman dahil pag mayaman na siya, baka makalimutan niya ang Diyos. O, diba, mga kapatid? Maraming mayayaman. At yung iba, hindi pa mayayaman, nakakalimutan na ang Panginoon. Dahil sa paghahangad na yumaman ay nawawala na ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Makita nyo, mga kapatid, no? Kaya mali ang salita na lahat tayo gusto nating yumaman. Kaya, mga kapatid, gusto nyo bang yumaman? Nais nyo bang yumaman? Dapat ang sagot nyo, hindi. Pero hindi rin natin nais na maghirap, di ba?